Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan, dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Para ipakita po, ipahayag, ito po binabanggit namin na pabor kami sa opinion ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang dami ng problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po natin unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. Ang dapat na magpakumbaba, Yun nga. diba? Sa kapakanan po ng taong bayan. Yes. Diba? At mukhang halos 100% ang tumukol na nagsabing dapat ang Pangulong Bongbong ang magpakumbaba. Diba? Ang kagandahan doon, Jen, Oo. ang Pangulo ay nakikinig din naman sa mga mamamayan. Mukhang tayo nga, napakinggan mo yung Pangulong Bongbong sa punto na yan. Dahil kinabukasan ay nanawagan ng Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, sa mga kongresista, kapwa, liderato ng Senado at ng House of Representatives, na kung siya masusunod, huwag nyo lang ito na yung impeachment. Kasi wala naman na yung kwenta yan, di ba? Ang pinakit na yan, yung storm pinaktika. Baka pakihanap nyo nga yung aktual na sinabi ng Pangulo. Pero yun yung tapay, parinig siya natin. Marinig natin. Kasi baka nakalimutan na ng mga congressman. Yan. Dahil ngayon, Jen, may balita di ba, may naghahain ng impeachment complaint Kahapon. Kahapon lang ba yun? Yes, kahapon. At ngayong araw, Yes, ay may panibago na namang impeachment complaint na ipinail. Kahapon ang naghahay, di ba, yung grupo sa Civil Society Group. Oo. Sa pangunguna na sila dati Senador Laila de Lima. Di ba? Ang mag-iendorso ay yung bagong representante namin na akbayan, si Sindanya. Di ba? Yun yung nangyari kahapon At sa araw na ito, sabi, ay meron pang nag-ain o nag-file na ng mga Nag-file na yun. Ano ba nito? Kasi hindi ko napanood yun Yun nga. Oo. Ang nakalagay dito ay yung reaksyon ni Congressman Joel Chua dyan Ay, Ang House Committee on Good Government. Ito ba si Teddy? Oo, yung anong nag-file. Gano'n. Oo. Tapos sino ito nasa gitna? Si Lisa Masabar? Yes. Oo. Ba't kinayagan ng Kongreso na siguro kasama itong si Franz Castro ba ito? Yung naka-green. Oo, yan. Oo. So ito nangyari kanina. Congresswoman Lisa Masa, tama ba yun? Ito, grupo ng makabayan ito. Nakikita natin sa television, Nelson. Grupo ng makabayan. Ito ba yung nangyari kanina? So ito yung second impeachment complaint, tama? Yun yun. Naku, talaga naman pala, no? Yun po pagka, hindi ko kasi napanood ka kayo Ano bang background ukol sa bagay na yun? Ito ay reaksyon na dyan ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson, Congressman Joel Chua. Ang sabi niya, dahil dalawa na nga yung dapat na sinabi niya, hindi, sabi ng Pangulo, huwag na namin, magbaliwala yan. Pero ang sabi niya, Jen, malaki daw ang posibilidad na pag-isahin na lang ang dalawang impeachment complaint bago ito isilalim sa pagboto.
Tama naman siguro. Oo. Kasi naman, meron din mga ganyan dati na Isa nila. pinag-isa Oo. at dinadala doon sa House Committee on Justice. Oo. Okay? Sisimulan daw ang proseso sa House Committee on Justice kung saan susuriin ang reklamo kung sufficient in form and substance o sapat ang forma at nilalaman. Oo. Pagkatapos ng investigasyon ng komite, kailangan itong magsumite sa Kamara yung report na may kasamang resolusyon sa loob ng 60 session days. Ayun. Pasuhin naman ito ng Kamara sa loob ng 10 session days. Pero ito kadaming araw nito. Sunod naman dito ang botohan kung tatanggapin ang articles of impeachment. Kailangan dito ang pagsang-ayon ng 1/3 ng miyembro ng Kamara. Kaya kapag inaprubahan ng Kamara ang articles of impeachment, lilipat na ang kaso sa Senado, napatayo na mag-impeachment court. Kailangan naman ng 2/3 majority ng lahat ng senador o 16 sa 24 na senador para mahatulang nagsasala o mapatanggal ang opisyal na kinasuhan sa mga ng impeachment. Oo. Eh, taruin mo dyan, halimbawa, ituloy-tuloy nga nila ito. Eh, buong taon na po tayong nakatali dito, hindi ba? At ito na siya, nagdagdag ko dyan ha. 75, grupong makabayan, kasama daw po pala 55 grupo, 75 grupo na mga complainants ang ikalawang impeachment laban po kay VP Inday Sara sa Office of the Secretary General, dyan po sa House of Representatives. Ang ikalawang impeachment complaint laban po sa Vice Presidente ay nakasentro lamang sa impeachable offense na betrayal of public trust dahil sa hindi may paliwanag na panggastos ng confidential fund, intelligence fund ng Office of the Vice President at ng Secretary pa ng DepEd. Inendorso daw po nila Makabayan Black Representative Arlene Brosas, Franz Castro, at Raul Manuel. Yan. Ayon po nito kay Atty. Nery Colmenares, isa sa mga legal counsel ng grupo na minamabuti daw po nilang isang impeachable offense lamang ang isampa sa pangalawang Pangulo para madali pong matalakay ng Kamara ang dahilan sa kakulangan na po ng panahon. Ayan. Sa parte naman po na tumanggap sa pagkatatanggapin niya ng House Secretary General, ito pong si Secretary General Reginald Velasco na dadaan daw po sa parehong proseso ng unang impeachment complaint laban po sa kay VP Sara, ang ikalawang impeachment complaint na nasunod po sa umiral na rules of impeachment ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ayun. So, yun nga ang pag-uusapan dyan, Dason. Ito po yung nilalatag namin sa inyo, yung mga nangyari sa araw na ito. Ikalawang impeachment complaint. Yun. Ang tanong ko nga dito, Dason, binabaliwala ba ng mga mababatas na ito ang naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na para sa kanya ay baliwala. Hindi po dapat natin pagtunan ng pansin ang impeachment na ito, bagamat hindi pa siya nag-uutos. Pero Pangulo, nagbigay na ng pahayag ng Pangulo, di ba? Kahapon nga, binabanggit ni Kong Dante. Tayo ba? Nagpahayag na yung Pangulo, hindi ba natin susundin? Yun nga. Sa House leadership, hindi ba gagawa ng aksyon hanggang ngayon, ha? Wala pa statement. Wala pa pong statement si Speaker Martin Romualdez. At mukhang ang bagita natin, Jen, ito naman, hindi natin sinasabing kumpirmado. Oo. Pero mukhang yun na nga nangyayari. Oo. Pilit nila kinukumbinsi ang Pangulo na bawiin yung kanya naunang statement na not to impeachment. Oo. Ano ba mga statement doon, Makabayan Black, na kung pwede, abawin na ng Pangulong Bongbong yung kanyang pahayag na pakiusap na not to impeachment? Ang una nila sabi, dapat hindi ba kailamang Malacanang? Oo, hindi na tama makikialam ko pala kanya kung saan mo ganyan, pero Oo. sa kapakanan ng taong bayan, Pangulo pa rin ng dapat ang sunod. Dahil ang Pangulo dyan, nakikita niya kung anong mas makakabuti sa bansa. Ayun na nga. Di ba? Oo. Kaya sinasakayo na natin doon ang presidente na kapag ka natuloy ang impeachment, matatali tayo dyan. Oo. At wala na tayong katuggapagin, kundi ang impeachment na lang na yan. Di ba? Talagang ma-auto-focus tayo dito na sa naman. At dahil dyan, magkakaroon tayo ng Vox Populi.
At taga lang ha, hindi pa po namin ipinapahayag ha, Oo. kung ano po yung tinanggap namin tagubilin, Oo. tinanggap namin mga bilin, ano ha, pakinig po kayo mabuti. Para hindi na tayo ma-out of focus. Yan, opo. Para yung kapakanan ng mga mamamayan ay mapanatili natin. Ha? Ibig sabihin ay mabigyan sila ng tamang serbisyo ng gobyerno. Yan, opo. At mapanatili natin yung kapayapaan sa bansa. Ayan. At pati na yung pagkakaisa natin, hindi tayo magulo. Oo. Merong dapat mangyari. Merong dapat na mangyari. Mhm. Mamaya po. Yan ang abangan ninyo. Ayun, tumuto kayo. Huwag kayong bibitaw. Kung paano mangyayari yan? Paano po mangyayari yan? Batay po sa tinanggap naming tagubilin ni Nelson. Ano ha? O, makinig po kayo mabuti. Pero ito muna. Oo. Ilatag muna namin ang ating magiging Vox Populi sa araw na ito. Ang tanong natin ay simple lang po. Dapat bang manindigan ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panawagan ng no to impeachment? Yan. Ulitin ko po ha. Pakalimi-limin yan. Direk, pakibaba mo ulit yung prompter. Yan. Dapat bang manindigan ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panawagang no to impeachment? Sa atin ho mga kababayan, nakasubaybay. Ako, pinag-uusapan po namin ni Nelson kanina ang kalagayan ng ating bansa sa naharap nating mga problema. Tapos matatali tayo sa impeachment complaint na yan, di ba? At pagkatapos alam mo, magkatapos na ang taon, naharap tayo sa panibagong taon. Nelson, naman. Haharapin ba natin ang panibagong taon na punong-puno tayo ng intriga sa buhay? Ayun nga. At saka ito nagkakawatak-watak no? Oo. Nagkakahati-hati, nagkakabaha-bahagi po ang bansa kapag ganitong may mga siganot sa politika. Yun na nga. Pero bago yan, baka kasi nakalimutan ng iba. Ano ba ang panawagan? Ano po bang opinion ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa mga inihain na impeachment complaint? Ito yung nauna pa lamang, ha? Sige nga po, natin, sariwain natin ang pahayag ng Pangulo, Nelson. Pangin po natin. Panoorin natin. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Yan. Para saan? Wala. Wala yung tayo mapapakinabang nito. For me, sabi ng Pangulong Bongbong, it's a storm in a teacup. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Bakit pag-asya ng panahon, hindi ba? Kaya, ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanig po sa Iglesia ni Cristo at sa atin mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nelson, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos
na no to impeachment.